we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang mga pinakamalalaking balita ngayong Huwebes. Lalaking patawid sa kalsada, patay matapos umanong ma-hit and run sa San Jose, Batangas. Satellite voter registration ng COMELEC sa isang universidad sa Batangas City, dinagsa ng mga first-time voter. Mahigit 220 million pesos na halaga ng pinsalas agrikultura na itala ng Provincial Agriculture Office Oriental Mindoro, bunsod ng El Nino. At sarap at linamnam ng taho ng Pilipinas, kinilala ng food guide na Taste Atlas. Pero may payo naman ang Health Authority sa mga araw-araw kumakain ng taho. Sa loob po ng isang linggo, mai-recommend lang na at least 3 times per week po. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Patay ang isang lalaking patawid sa kalsada matapos ma-hit and run sa San Jose, Batangas. Tutukan yan sa report ni Paul Hernandez. Hindi makausap ng rumespondeng otoridad ang 63 anyos na lalaking pedestrian nang abutan siyang nakahandusay sa highway sakop ng barangay Banay-Banay First, San Jose, Batangas gabi nitong Miyerkules. Nagtamo siya ng sugat sa iba't ibang parte ng katawan. Nagamot pa raw siya sa ospital pero kalaunay pumanaw rin. Ayon sa ilang saksi, biktima umano ng hit and run ng senior citizen na tumatawid noon sa kalsada. Ban lang ako tinakbuhan. Pagka tawid ko sa gitna, bigla na lang din naman. May dalawang motor umabol. Hindi tinigilan eh. Basta na lang dumiretso. Bano, puti. Siya po ay isang laborer, isang factory po natin. Stayin po siya sa lugar na yan. Sa investigasyon, galing sa tindahan ng biktima at patawid sa kabilang kalsada. Madilim daw sa lugar at wala rin daw CCTV. Inaalam ng San Jose Municipal Police Station kung sino ang umano'y naka-hit and run sa biktima. Sa driver naman ng sasakyan nakabangga sa kay tatay, kung alam mo naman na ikaw yun, pwede ka makipag-usap dito sa San Jose Police Station para makausap natin ang pamilya ng biktima at para mabigyan natin ng hustisya ang nangyari kay tatay. Sinisika pang mahinga ng panig ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang kaanak ng nasawi. Pero ayon sa pulisya, dadalhin ng pamilya sa Lopez, Quezon ang mga labi ng biktima. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Dinagsa ng mga first-time voter ang satellite voter registration ng COMELEC sa isang universidad sa Batangas City. Nagbabalik sa report si Paul Hernandez. Kahit tanghali na, pinilahan pa rin ang unang pasada ng satellite voter registration sa isang universidad sa Batangas City. Karamihan, mga estudyanteng first-time voter. Binuksan din ang Register Anywhere program kung saan pwede nang magrehistro kahit taga-ibang bayan. Less hassle po. Kasi po hindi na po ako pupunta sa aming munisipyo gayon po. Tapos siya na mismo po lumapit sa amin. Natutuwa po ako dahil po na po ako ng yung pong gusto ko pong mga candidates po. At kahit aplikasyon sa pagpapatransfer ng rehistro, tinanggap din gaya sa senior citizen na si Divino. Lilipat na siya sa Batangas City mula Alitagtag. Dahil nakapag-asawa ko ng taga-Tulo, matagal na ako nakatira doon, 15 years na sa Batangas City. Kaya naisip ko magpatransfer na ngayon. Binuksan na rin ang satellite registration sa Barangay Soro-Soro, Ilaya. Paraan ito ng COMELEC para hindi naabutan ng mga residente ng September 30 deadline. Bumuo ng proseso ang COMELEC Batangas City para sistematiko ang pila at hindi siksikan. Hindi siya ganun ka-voluminous. The system is organized. We have receiving, interview, capturing yung pila, maayos.
Mas organized. Unlike pagka kasi 1,000, 2,000 na tao yan, mahirap. Sa kasalukuyan, may mahigit 227,000 registered voters sa Batangas City. Inaasahang 20 hanggang 30,000 ang madaragdag sa bilang ng mga botante sa lungsod. May nakatakda pang satellite registration sa ibang barangay sa lungsod. Ang payo ng COMELEC sa mga magpaparehistro, agahan ng punta sa satellite registration sites at siguruhing kumpleto ang hinihinging requirements. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Nagsimula ng tumanggap ang Land Transportation and Franchising Regulatory Board o LTFRB para sa PUV Special Permit na gagamitin sa Holy Week. Sa mga nais mag-apply, kailangan lang ipresenta sa tanggapan ng official receipt at Certificate of Registration o ORCR ng sasakyan mula sa LTO, valid personal accident insurance policy at board resolution o secretary certificate na patunay ng juridical entity. Ayon sa LTFRB, hindi dapat lampas 14 years old ang sasakyan at kailangang ilagay ang eksaktong address ng terminal sa daraan ng ruta. Hanggang March 8 lang sila tatanggap ng mga aplikasyon at maaari namang gamitin ang permit sa March 24 hanggang 31. Bumaba ng 10 piso kada kilo ang presyo ng ilang isda sa Lipa City Public Market. Ang dahilan ng patuloy na pagbaba sa presyo nito alamin sa live report ni Denise Abante. Denise? Ace, bahagi araw nakaapekto ang pagbaba sa presyo ng produktong petrolyo sa pagbaba ng presyo ng isda sa ilang pamilihan. Ang paglapit ng araw ng Semana Santa, indikasyon na raw ng mas malakas pang bentahan ng isda para sa ilang tindera sa Lipa City Public Market. Kumpara kasi noong nakaraang linggo, muling nakaranas ng pagbaba sa presyo ng mga panindang isda ngayong linggo. 10 piso ang ibinaba sa presyo ng ilang isdang mabibili sa pamilihan. Bagay na ikinatuwa ng mamimiling si Vicky. Paborito niya raw kasi ang isda dahil bukod sa masustansya na, ay mura pa. Kailangan yun laging isda. Dapat bumaba din ang bigas kasi sobrang mahal ng bigas. Bumaba. Abay, mahirap kumita ngayon ng pera. Masarap po yung tuna. Oo po, gawa ng puros isda ang bibilhin. Bawal ang karne. Ang pagbaba sa presyo ng mga produktong petrolyo at ang pagdami ng supply ang nakikitang dahilan ng pamunuan ng Lipa City Public Market kung bakit patuloy ang pagbaba sa presyo ng isda sa pamilihan. Bumaba yung presyo ng gasolina, isa po yan. At saka marami na rin po talagang dumarating na mga biyahero galing Lemery, Lucena at saka ng San Juan. Malaking epekto rin po ito dahil nakakatulong din to sa ating mga biyahero na nagdadala dito ng isda dahil unang-una madali nilang madadala at affordable yung madadala nilang isda, presyong pangmasa. Ayon naman sa tinderong si Edward, mas gusto pa rin niya ang mas mataas ang presyuhan ng isda. Ayon sa kanya, mas mahirap daw ibenta ang isda kapag mura ang presyo nito. Mas maganda kasi pag mahal ang isda, mas mabili, kakunti mapapagpilian. Mag-iinarte ang buyer, dahil pagpipilian. Ayos naman, kasi parang matumal yung ibang isda. Baka bukas mabili na. Ay, sugi, halika, narinig ako! Lampas ka na! Matumal na bentahan din ang daing ng ilang nagtitinda ng isda, kaya ang ilan sa kanila kanya-kanya ng paraan para makahikayat ng mamimili. Ang tinderong si Joko, mas pinababa pa raw niya ang presyo ng kanyang panindang isda. Kasi nga marami sariwa, dumagsa, ay di murang bilhin. Mahirap din. Kasi nga hindi siya magkasinong mabilit marami, sobrang dami. Aba, sa pagbaba pa rin para makabili ang mga tao. Hanggang Mayo po, hanggang Mayo at hanggang Hunyo, yan po. Dahil katatapos lang nitong full moon, kaya po medyo dumami na po yung isda. Nananatili namang walang paggalaw sa presyo ng mga gulay sa Lipa City Public Market na naglalaro sa 60 pesos hanggang 120 pesos ang kada kilo. Sabi sa atin kanina ng pamunuan ng pamilya, nakadepende pa rin daw sa supply at demand ng gulay ang pagtaas o pagbaba sa presyo nito. Ace? Denise, sa katunayan, napabili nga rin ako ng isda kahapon dahil mura at sariwa naman. Pero bagamat pabor para sa mga mamimili gaya natin ang pagbaba sa presyo ng isda, nangangahulugan ba na pabor din ito sa mga tindera? Ano naman kaya ang epekto nito sa kanila?
Ace, yun nga lamang bagamat tayong mga mamimili ay natutuwa sa bahagyang pagbaba sa presyo ng isda, nahihirapan naman daw ang mga tindera na ibenta ito dahil sa kompetisyon sa merkado. Sa pagdami raw kasi ng huli, mas mahirap itong ibenta dahil maraming napagpipilian ang mga mamimili. Ace? Maraming salamat, Denise Abante. Tatamnan ang nasa 1 ektaryang lupain sa Lipa City ng mga upland vegetable gaya ng repolyo at broccoli. Nagbabalik sa report si Denise Abante. Inihahanda na ng grupo ng mga kalalakihang ito ang 1 ektaryang lupain sa Barangay Lumbang, Lipa City. Tinabas ang mga natutuyong damo, nilinis at inihanda ang taniman. Plano nilang taniman ito ng mga upland vegetable gaya ng broccoli, repolyo at cauliflower pagdating ng buwan ng Mayo. Mga hindi pangkaraniwang pananim sa mababang lugar gaya na lamang ng lungsod ng Lipa pero posible raw ayon sa City Agriculture Office. Taong 2022 pa raw nang simula ng demo farm na ito na isa lamang sanang trial farm para sa mga gulay na maaaring pansahog sa chapsuy at pinakbet at nang makapagpabuhay at makapag-ani ng malulusog at magagandang uri ng upland vegetable sa lugar, ginawa na itong aktual na taniman ng mga nasabing pananim. Increase din natin yung mga hindi ordinaryong tanim dito sa atin para bukod sa maitaas ang produksyon, ay magkaroon naman tayo ng mga produkto na kung saan may mataas na value. Ito po yung mga tinatawag nating high value crops. At the same time, ito naman ay makakatulong sa ating mga magsasaka para itaas yung kanilang income. Pero sa ngayon, ilang punla ng mga papaya ang itinanim ng mga kalalakihang ito na siyang panimulang pananim bago ang cropping season ng upland vegetables. At habang hindi pa raw kakayanin na makatanim ngayong nakararanas pa ng tagtuyot at pabago-bagong panahon, nakahanda ang mga training at seminar ng Lipa City Agriculture's Office para sa mga nais magtanim. Napakaganda kasi ang magiging benefit natin dito, we don't have to import or mag-ano tayo sa ibang, sa like Baguio. Kasi dito, kung meron na tayo dito, mas magiging mababa yung presyo. Kasi hindi na natin siya para angkatin pa. Kung meron na tayo dito, magkakaroon tayo ng sustainability. Para sa 52 anyos na si James, malaking bagay ang pagtatanim dahil may sariwang pagkain na may kita pa. Unang-una sa kalusugan natin, katulad ko, 52 anyos, na-exercise yung katawan ko, tapos nakakatulong pa kami sa barangay, sa mga tao. Yung aming mga itinatanim, nibebenta namin ng mura. So yung iba, naipapamigay pa namin. Bagamat may mga ulat ng pagkatuyo ng lupa sa ilang bahagi ng Batangas, maswerte raw ang Lipa na wala pang naiuulat na pagkakabitak-bitak ng lupa. Indikasyon na hindi gaanong apektado ang lungsod sa tagtuyot. Pero payo ng city agriculturist sa mga magtatanim, maaari po muna sanang sumangguni kayo dito sa aming tanggapan para mabigyan po namin kayo ng tamang information, tamang klase ng pananim na pwede ninyong itanim, yung mga drought resistant po nating mga pananim. At saka mabigyan po kayo ng tamang assistance na aming mga technician. Kasama si J. R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog. Mga kapuso, bukas, araw ng Biyernes, March 1, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa lungsod ng Lipa at bayan ng Tui, Batangas. Magsisimula ito alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng resaging ng mga primary at secondary line, dismantling at reinstallation ng mga transformer at installation ng mga pole-top assembly. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Dead on the spot ang 46 anyos na lalaking ito matapos pagbabarilin sa harap mismo ng kanyang bahay sa Barangay Banyaga, Agoncillo, Batangas pasado alas 7 ng umaga kanina. Tama ng bala ng kalibre 45 baril sa iba't ibang bahagi ng katawan ng tinamo ng biktima na agad umano niyang ikinasawi ayon sa pulisya. Iniimbestigahan pa ang motibo sa pamamaril. Patuloy namang pinaghahanap ang sospek na tumakas gamit ang isang kulay gray na kotse patungo sa direksyon ng Laurel, Batangas. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang pamilya ng biktima hinggil sa insidente. Nagpaalala ang BIR sa mga employer na dapat sila ang magproseso ng tax identification number ng mga newly hired employee.
Nagbabala rin ang ahensya sa publiko kaugnay sa mga nag-aalok ng TIN at TIN card online. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Kung kagaya ka ni Marie Chris na nagkumahog sa pagkukumpleto sa requirements para sa trabaho, malamang kabilang sa mga hiningi sa inyo ng employer ang Tax Identification Number o TIN. Kahera siya ngayon sa isang general merchandise shop sa Batangas City. Hassle yung paglalakad ng requirements. Bakit? Kasi marami kasi pasikat-sikat dito sa Batangas na kapag nakuhanan ng requirements. Ayon sa Bureau of Internal Revenue o BIR, kailangan naman daw talaga ito. Dito kasi nakabase ang pagbabayad ng tax o buwis. Pero kung wala pang TIN, dapat daw na employer ang kumukuha nito o nag-aasikaso para sa kanyang empleyado, maliit o malaki mang kumpanya. Meron din po talagang access ang mga employers na mag-generate ng TIN para po sa kanilang mga newly hired employees. Siyempre, kailangan din po muna nila i-verify kung meron ng TIN. Napapansin pa rin daw ng BIR na may mga empleyadong kumukuha ng verification slip sa kanilang tanggapan. Ang paalala ng BIR sa mga employer, hindi obligado ang mga empleyado sa pagkuha nito. Nakasaad yan sa Revenue Memorandum Circular Number 31-2024 ng BIR. Magagawa na raw kasi ang verification ng employer online. Pag meron po silang, we found out na meron siyang multiple TINs, ibig sabihin, ilang beses siyang kumuha ng tax identification numbers, papapuntahin po talaga siya. Or pag yun pong mismong system natin, yung ORUS or si Revi, ay nag-prompt na kailangan mong pumunta sa BIR office mismo. Para naman sa mga nag-aalok ng TIN at card na talamak online, bawal daw yan. Pwedeng makasuhan ng reklamong usurpation of authority and duties ang nagsasagawa ng illegal na kalakaran. Ayon sa BIR, kung hindi sa kanila galing ang TIN card, malaki ang tsansang peke ang makukuhang ID. Panawagan nila sa publiko na isumbong sa kanilang tanggapan kung may nalalamang impormasyon tungkol dito. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Ipinamahagi ng Department of Agriculture ang solar-powered irrigation sa mga magsasaka sa San Juan, Batangas. Narito ang report ni Denise Abante. 2 motorized solar-powered water irrigation ang ipinamahagi ng Department of Agriculture sa mga magsasaka ng Barangay Poctol sa San Juan, Batangas. Ayon sa San Juan LGU, ang Barangay Poctol ay isa sa mga barangay sa bayan na may malawak na taniman ng palay. Nasa 8 hanggang 10 ektaryang taniman ng palay ang mapatutubigan ng solar-powered water irrigation ayon sa pamunuan ng barangay. Napakalaking tulong po ma'am nito dahil base po sa aming obserbasyon, yung ani dito po sa solar power irrigation na ito ay mas malaki na di hamak kumpara doon sa bibili ka ng kurudo, kung ating tubig ay dire-diretso. So mas sagana, mas madaming ani. Ayon sa barangay, malaki rin ang matitipid ng mga magsasaka at namumuhunan dahil sa pagkakaroon ng solar-powered water irrigation sa lugar. Base sa pag-aaral din o obserbasyon namin, kung kayo ay may gastos na 40 sa isang hektarya ay mahigit kalahati ang natitipid. 18 to 25,000 natitipid po. Napakalaking tulong po dahil po unang-una nga sobrang init na. Tapos dumaan pa na nung nakaraang taon din, hindi masyadong nagbulan. Sigurado po mas maraming ani. Ayon sa Department of Agriculture, magbibigay pa raw sila ng mga karagdagang solar-powered water irrigation sa barangay para matiyak ang patubig sa mahigit 40 ektaryang palayan sa barangay. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Nakiuso na rin sa BB Trend si Kapuso primetime couple Dingdong Dantes at Marian Rivera. Samantala nagbakasyon sa South Korea si Alden Richards kasama ang kanyang supporters na Aldenatics. Narito ang report ni Hazel Alviar. May BB hair clip na ba ang lahat? Abay hindi nagpahuli dyan ang Kapuso primetime couple Dingdong Dantes at Marian Rivera. Makikitang nasa set ng Jose and Maria's Bongganvilla 2.0 ang dalawa nang makiuso sa BB Trend. Sweet at cute pa rin tignan ang power couple sa kanilang BB hair clip. Abangan ang dong yan sa Jose and Maria's Bongganvilla tuwing Sabado 6:15 p.m. Nag-i-enjoy naman ngayon sa kanyang bakasyon sa South Korea si Asia's multimedia star at Kapuso leading man Alden Richards. Kasama niya dito ang kanyang mga taga-suportang Aldenatics. Nakita rin ang saya na makasama ang kanilang idolo.
Samantala, magkikita na sina Alma at Senyor Edgardo ang mga papel na ginagambana ni Rio Locsin at Raymond Bagaching. Malaman na kaya ni Alma na alam na ni Senyor Edgardo na anak niya si Elias. Abangan yan sa Black Rider pagkatapos ng 24 oras. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Nakuha ng San Sebastian Staglets ang kanilang back-to-back win matapos talunin ang Benilde Greenies. Ikalimang sunod-sunod na panalo naman ang nakuha ng defending champion na Letran Squires matapos makadepensa laban sa Arellano Braves. Muli namang natalo ang EAC Brigaders mula sa San Beda Red Cubs habang nakuha ng Perpetual Junior Altas ang pagkapanalo sa bakbakan kontra JRU Light Bombers. Nakamit ng Mapua Red Robins ang kanilang ika-6 na pagkapanalo laban sa LPU Pirates. Dahil dito, nagkaroon ng three-way tie ang mga koponan na Letran Squires, Perpetual Junior Altas at Mapua Red Robins na may 6 wins at 1 loss card. Pumapangalawa sa listahan ang San Sebastian Staglets sa 5 wins at 2 losses. Pumangatlo naman sa pwesto ang San Beda Red Cubs. Mapapanood ang susunod na laro sa Juniors Basketball bukas, March 1. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Naitala ng Provincial Agriculture Office ang mahigit 220 million pesos na halaga ng pinsala sa agrikultura sa Oriental Mindoro bunsod ng El Nino. Ang paghahanap ng water source agarang aksyong nakikita ng LGU para magkaroon ng patubig sa mga sakahan. Ang detalye sa report ni Hazel Alviar. Hindi lang pagkatuyo ng mga sakahan at pagkabitak-bitak ng mga lupa ang naging epekto ng El Nino sa Oriental Mindoro. Naging sanhi rin ito ng pagkalugi ng ilang magsasaka gaya na lang ni Lorly na gumastos ng malaki sa 1 hektaryang taniman ng sibuyas. Bukod sa wala na silang mapagkuhanan ng tubig, sinabayan pa raw ito ng pag-atake ng harabas na nameste sa mga pananim. Sa ngayon po ay may pong 200,000. Hindi pa po yun lahat siguro. Kasi doon sa area po namin, nagpahukay na rin po kami ng ilang beses para ma-survive po yung aming tanim. Nagamit na rin po ng bako para lang makahanap ng tubig. Subalit po yun ay natuyo rin. Ayon sa Provincial Agriculture Office ng Oriental Mindoro, aabot na sa mahigit 220 million pesos ang naitala nilang pinsala sa agrikultura bunsod ng El Nino. Nauna na nilang sinabi kahapon na nakipag-ugnayan na sa kanilang Department of Agriculture para sa ayuda sa mga magsasakang apektado. 69.93% po ng total na damage cost ng El Nino ay galing sa Oriental Mindoro. Out of the 319,755,957.97 pesos na damage sa buong rehiyon, ang atin po ay 223,606,017.25 pesos. Paghahanap ng water source raw ang agarang aksyong nakikita rito ng pamahalaang palalawigan para magkaroon ng patubig sa mga sakahan, lalo na sa mga bayan ng Bulalakaw at Mansalay na labis na naapektuhan kung saan natuyo na maging ang 2 ilog sa lugar na pangunahin nilang pinagkukunan ng tubig. Nagsasagawa na raw sila ngayon ng deep water excavation. Pangmatagalang solusyon naman daw ng gobyerno ang pagpapatayo ng cold storage facility. Talagang granted na sa bayan ng Bulalakaw. 40 million. Ay kailangan ito talaga magkaroon ng kulang pa yan kasi malawak ang taniman ng sibuyas dito. Hinikayat naman ng Provincial Agriculture Office ang mga magsasaka na mag-enroll sa crop insurance. Kapag nakapag-enroll na raw kasi sa insurance, mababawi ng magsasaka ang kanyang puhunan kung siya ay dumanas ng pagkalugi dulot ng mga natural na kalamidad at pagkasira ng pananim dahil sa mga peste. Magsadya po sila sa tanggapan po ng Municipal Agriculture Offices para mabigyan po sila ng linaw kung ano po ang mga kailangan nilang gawin. Libre po yung insurance para sa ating magsasaka. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bahagyang humina ang amihan at umaabot na lang sa Luzon. Patuloy naman ang pag-iral ng trough ng low pressure area sa ilang bahagi ng Mindanao. Bukod sa amihan at extension ng LPA, umiihip din ang easterly sa natitirang bahagi ng bansa.
Base sa datos ng Metro Weather, mababa ang tsansa ng ulan sa Mimaropa at Calabarzon maliban sa Quezon at Mindoro provinces. Uulanin din ang iba pang bahagi ng bansa, lalo na ang malaking bahagi ng Mindanao. Mga kapuso, bukas araw ng Biyernes, March 1, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa lungsod ng Lipa at bayan ng Tui, Batangas. Magsisimula ito alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng resaging ng mga primary at secondary line, dismantling at reinstallation ng mga transformer at installation ng mga pole-top assembly. Isang libro tungkol sa pambihirang koleksyon ng mga alahas ang inilunsad sa Ayala Museum. Yan ang Alahas Philippine Heritage Jewelry Book. Ang author ng libro ay ang jewelry preservationist at self-taught designer na si Maria Angelica Santos Bermejo. Ang Alahas Philippine Heritage Jewelry Book ay naglalaman ng mga kwento tungkol sa mga alahas galing sa iba't ibang panahon mula noong pre-Spanish colonial era. Nakatakdang i-donate ang ilang kopya ng libro sa ilang educational institution at library. We are hoping to find the elusive identity, but actually, it's always been within us. And that's what Alahas, the book, is hoping to achieve, no? Just to awaken us, the Filipino people, into believing that what we have, the richness that we have before, is within us. And that's up to us now to share. Kinilala ng food guide na Taste Atlas ang sarap at linamnam ng taho ng Pilipinas. Samantala ang pagkonsumo ng taho dapat 3 beses lang kada linggo ayon sa isang nutritionist. Alamin kung bakit sa report ni Paul Hernandez. For today's video, matakam sa isa sa mga patok na agahan at Pinoy merienda, ang taho. Napansin yan ng kilalang food database na Taste Atlas. Ang taho na gawa sa pinalambot na tofu ay nilalahukan ng sweet syrup o arnibal at sago. Ayon sa food guide, ganyan din ang bersyon ng dessert sa ibang bansa sa Asia. Mabenta raw ito sa bata at matatanda. Karamihan sa suki ni Raymond sa Batangas City, mga empleyado. Sarili niya raw gawa ang itinitindang taho. Malaking bagay ho. Para sa pamilya. Mga gastusin sa bahay, mga ng mga aking mga bata. Kilalang source ng protein at carbohydrates ang taho na perfect daw kainin any time of the day ayon sa isang nutrition officer na si Deza. Una, nagbibigay siya ng energy. Dahil gawa nga po ng sugar, yun yung nagiging fuel natin. Pagdating naman po dun sa protein, nakakapagpa-lessen siya ng risk ng pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Pero bilin ng eksperto, in moderation lang dapat ang pagkonsumo. Hindi inirekomendang kumain ito araw-araw. Sa loob po ng isang linggo, mai-recommend lang na at least 3 times per week po. Meron tayong amount na kailangan lang natin makonsume. Hindi yung kumbaga ay isang baso agad na malaki. Ang prefer natin is 1/3 cup per kain. Dapat daw limitahan sa pagkain ito ang may diabetes. Hindi rin daw maituturing na complete meal ang taho. Mahalagang kumain pa rin ng prutas at gulay. Sabi ng nutrition officer, hinay lang sa pagkain dahil anuman daw sobra ay masama sa katawan. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood nyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.